Pinapaligtas nila si Sara Duterte. Kita nyo naman yung line of questioning ni Amy Marcos. Ha? Nung isang linggo, si Amy Marcos, garapal talaga itong senator judge na to eh. Sabi ni Amy Marcos, hindi pa itong si Acosta ang nakasalang, si Wamil pa. Sabi ni Amy Marcos kay yung kay Attorney Wamil, yung COA auditor. Sabi niya, sino ba ang accountable? Sabi ni Attorney Wamil, is yung special disbursing officer ko. Eh di ba ang special disbursing officer sa OBP ng confidential fund, si Gina Acosta? Pagdating naman doon sa DepEd, si Edward Fajarda. Ay di ba sila dapat ang pinaka-accountable yan, yung special disbursing officer? Yung head of agency, accountable ba siya? Ang sabi ni Amy, hindi daw ang head of agency daw, ang pinuno ng ahensya or ng opisina, hindi siya liable, hindi siya accountable. Sabi ni Amy yan, imagine niyo yan ha. Si Amy Marcos talagang gusto niyang palibrihin si Sara. Inaano niya mga kabunyog. Sabi ni Amy Marcos, hindi naman liable, hindi accountable ang head of agency. Ang accountable yung special disbursing officer. Eh parang linalaglag ni Amy itong si Acosta. Ano na naman ang line of questioning ni Amy Marcos dito kay Gina Acosta? Ano ang tanong ni Amy Marcos? Madam Witness, si Gina Acosta ang tinatanong niya. Nakita niyo ba na si BP Sara ay humawak ng pera galing dyan sa 125 million mo na yan na confidential funds? O syempre, ang sagot ni Gina Acosta, hindi po. Kahit kunti, dyan sa pera na yan na pinag-uusapan, yung confidential funds, mayroon ka bang instance na nakita mo si Sara Duterte na humawak dyan ng pera na yan? Sabi ni Gina Acosta, hindi daw. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel Lachica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Anong ibig sabihin ni Amy Marcos to? Ang ibig sabihin ni Amy Marcos, nung nakaraang linggo, ang sabi niya, hindi accountable ang head of agency. So pinapaligtas niya na si si Sara. Ngayon na naman, ang line of questioning na naman ni Amy, humawak ba sa pera na yan si Sara Duterte? Ha? Sabi ni Gina Acosta, hindi po. Di parang ang lumalabas dito, ang humawak lang ng pera ay si Acosta. Pagkagaling kay Acosta, sila Chika. Tapos sila Chika na yung nagbayad doon sa mga recipients at saka sa mga paggastos ng confidential fund. So parang si Sara wala. Parang si Sara wala. Yun ang gustong mangyari ni Amy. Paligtasin si Sara. Kanina, makikita nyo, hindi na nababanggit halos ni Gina Acosta si Sara. Wala. Ang lagi niya na lang nababanggit, sila Chika, La Chika, La Chika, La Chika. Pinapaligtas na ni Gina Acosta si Sara Duterte. Kasi dati nadiin niya si Sara diniin niya si Sara. Utos po kasi ni Vice President Sara, sinunod ko lang naman po. 'Di ba? Ganun yung dati. Yun, matindi. Talagang sapul si Sara doon. Siguro napagalitan niya. Bakit naman ganun ang mo? Nilaglag mo naman si BP Sara. So ngayon mga kabunyog, na ngayon? Hindi na dinidiin si Sara. Ang dinidiin na ni Acosta, sila Chika. Sila Chika na. Halos ilang beses na nababanggit La Chika yan, La Chika, La Chika. Kasi ang sinasabi ni Gina Acosta, si La Chika ang may alam tungkol sa confidential fund. So, si Sara Duterte, inaalis na nila sa equation. Pinapaligtas na nila si Sara. Mukhang ganon yung buo ng kanilang argumento. Kaya nga si Amy Marcos, mapapansin nyo naman, talagang pinapaligtas si Sara. Nung nakaraang linggo, ang sabi ni Amy Marcos, hindi accountable ang Vice President, ang head of agency. Tapos ngayon naman, talagang ang tanging tanong niya lang kay Gina Acosta, diyan ba sa pera na yan na pinag-uusapan? Humawak ba diyan ang pera na yan si Sara Duterte?
Sabi niya, hindi. Kaya wala daw. So, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Malinaw na kaagad kung ano ang tinutumbok. Ang tinutumbok nila, pinapaligtas si Sara. Pinapaligtas si Sara. Parang ang nangyari, ang lahat ng nangyaring yan, ang may alam lang ay si Acosta. Kasi siya ang nagbigay ng pera kay La Chica. At saka si La Chica, kasi siya yung nag-implement. Si Sara, wala. Yun yung kanilang ano dyan. Ganyan na yung ano nila, mga kabunyog. Ganyan na yung magiging ano nila dyan. Ganyan na yung takbo ng argumento nila dyan. Kumbaga sila Chica, siya na yung magdidetalye. Malamang sila Chica, ipapatawag yan ng defense. Ipapatawag ng defense yan. Sila Chica yung magdidetalye ng mga confidential funds na yung pinagkagastusan ng confidential fund. Aakuin niya na yan. Kumbaga, ang sasabihin nila dyan, ang tanging ginawa lang naman ni Sara, sinabihan si Acosta na ibigay mo na yan kay La Chica. Sila Chica na ang bahala niya. So, pero, ang depensa naman dyan ni Sara Duterte, sasabihin niya, hindi ko naman sinabing gumawa sila ng illegal. Wala naman akong alam dyan sa mga Mary Grace Piatos na yan, sa mga andilim na yan. Kaya lang, sa totoo lang mga kabunyo, ano ito? Hindi naman makakaligtas dyan si Sara Duterte. Hindi naman command responsibility. Pangalawa, ang accountable officer sa mga irregular na liquidation at saka sa mga irregular na paggastos, excessive na paggastos, hindi lang naman yung disbursing officer, pati head of agency accountable. Kaya hindi rin siya dyan makakaligtas. Kaya lang, ang sinasabi ko lang, sa takbo ng mga testimonya ni Costa, ang binabanggit niya na lang lagi, sila Chica. Bakit? Yun yung quotes. Kinotes na yan si Acosta. Basta po, lagi nyo na lang sabihin, paulit-ulit lang, sila Chica ang may alam. Siya po ang nakakaalam. Kasi confidential po yan. Confidential funds po yan. Kaya lang, kahit anong gawin nila, pagdating sa ombudsman kay Boying Rimulya, papalusutin ba si Sara sa ganyang argumento? Kay Boying Rimulya sa ombudsman, papalusutin ba yan? Pwedeng kila Amy Marcos, papalusutin si Sara. Pwedeng kila Padilla, pwede. Pwedeng kila Cayetano, papalusutin si Sara sa ganyang line ng argumento. Pero pagdating sa ombudsman, hindi nga nakalusot si Marcoleta, hindi nga nakakalusot itong si Loren Ligarda. Lalo pa yan. Alangan namang hindi involved si Sara dyan. Siya nga yung mastermind niyan eh. Kaya ano yan, dyan sa impeachment, ano yan, yan ang gagamiting rason nila Amy Marcos para palibrehin si Sara. Ang sinabi naman ni Acosta, sila Chica talaga ang nakakaalam. Papalibrehin nila si Sara along sa ganyang narrative. Pero pwedeng umubra yan sa mga senador ng minorya. Kay Amy Marcos, kay Padilla, tapos kay Cayetano Alan, kay Cayetano Pia. Pero pagdating sa ombudsman, hindi yan. Sa ombudsman, lahat yan mananagot. Hintayin lang natin.